Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. We were mesmerized by the gift that has been given to one of our brethren, sister in Christ, si Sister Janet Pop. Although, mga kapatid, the song is, we are hearing always the song in a secular, papaliwanag ko lamang po, kasi tayo po ay kailangan punto doon po sa beauty ng ating pong worship sa Panginoon. While we are so mesmerized by the beauty of the gift, alalahanin po natin, there is no problem about the lyrics and the song. Dahil kung i-convert naman natin itong mga kapatid doon sa gawa ng Panginoon, that God has raised us up really, kagaya ng pag-aaralan po natin ngayon. He elected us and He finally, yung election niya sa huling araw, He will raise us up, and also in our physical birth, He raised us up, and also in our newly born experience sa Spirit, He raises up. Kung ilalagay natin yon doon sa ganong kategorya o doon sa ganong thoughts, mga kapatid, wala pong problema doon. Kasi mga kapatid, ang song is popularized by a secular artist, si Josh Groban. Si Josh Groban, mga kapatid, ay hindi naman magulong tao. Okay? Siya ay parang katulad nila, sino matataas ang boses? Si Pavarotti, yung isa pa na bulag, sino yan? Yung bulag na isa na sikat, si Andrea Bocelli, and si Pavarotti, and then si Josh Groban, isang contemporary na bata pa, na mataas din ang boses. Siya po ang may nagamit para ma-popularize yung awitin. The whole meaning of the lyrics, You Raise Me Up, although sikat siya sa secular, ay mga kapatid, mailalapat talaga natin sa kung paano ang ginawa ng Panginoon sa bawat kanyang hinirang at pinili. Napakailang po ng ng meaning ng awitin. Nais ko lang pong ipaliwanag sa inyo. So kadalasan po, naririnig natin ito sa secular, pero ginagamit din po ito sa mga services. Nakakarinig din tayo yan. Lalo na sa mga Father's Day o Mother's Day, ganyan, nagagamit po yung mga awitin na yan. So, nagpupuri tayo sa Panginoon because very seldom that we are hearing some of the most mesmerizing gift that God has given to our church. Nandiyan po yan sa mga pernito eh. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanila mga yuda. Kaya hinihintay natin si Pastor Boyet na muli maririnig natin ang hinamon. Si Pastor Boyet. Marinig natin yan sa mga susunod pa nating mga pagkakataon. Tayo po'y binigyan ng gift ng Panginoon. Amen? Yes. At ang Diyos natin ay nalulugod, natutuwa siya, naluluwalhati siya. Kung ang purpose niya sa ating buhay, which is magbibigay siya ng mga gifts, ng mga kaloob, and then yung gifts na yun, hindi natin itatago. Kagaya nung sinabi sa Parable of the Talents. Binigyan siya ng isa, tinago niya yung isa. Ang nangyari, sabi ng pagdating ng Panginoon, nasa na yung binigay ko? Tinago ko natakot ako, nahiya ako. Anong ginawa ng Panginoon? Binunot yung gift niya at ibinigay sa iba. Okay? Mga kapatid, may purpose ang ating pagiging Kristiyano. Hindi man tayo kasing gagaling ng mga permito sa pag-awit. But definitely,
if you are a Christian, if you are an elect of God, meron kang gift. Maaaring hindi ito sa exhortation or sa pag-awit, maaaring hindi doon, pero meron kang gift as a Christian. So kailangan po nating ma-explore yan, makita yon para magbigay po tayo ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Okay? So muli palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng isa nating kapatid. Okay, gayon din naman, natutuwa tayo. Kanina gusto kong sumayaw every praise. Kasi parang wala silang hawak na tamborin. Every praise. Parang ayaw kong tingnan kasi parang kung ano yung movement nila, Andrew, parang nasasama ko. Huwag niyong pigilan mga kapatid. Kung ako'y talagang born dancer lang, makikisayaw talaga ako. Kaso hindi ako born dancer. Pero kung if you feel like dancing, kung napapasunod kayo, huwag niyong pigilan. Huwag. Magsayaw kayo mga kapatid para sa Panginoon. Huwag niyo pong pipigilan. Kasi gusto ng Lord yung katotohanan sa atin. We are so convinced about what we are singing, the lyrics of the song. Kaya na inaawit natin. Every praise is to our God. Wala tayong tinitira. Every praise, lahat, ibinibigay natin. Wala nang pride na pinag-uusapan dito. Because our God, mga kapatid, inubos talaga niya lahat yung kanyang sarili. That is true. Binigay niya lahat. Yung kahihiyan, pati kahihiyan, humot-hubad siya doon. Humot-hubad siya doon. Binigay niya lahat. Tapos ikaw, nakasuot ka ng maganda, iyang hiya ka pa sa kung anong sasabihin ng katabi mo, itapon mo yun. Ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Kaya tuwan-tuwa ang Lord kay David The man after his own heart. Nagsayaw si David, wala siyang pakialam. Sabi nga ng Biblia, parang nahuhubaran na siya. Kasi siya. Wala siyang pakialam. Kasi ginagawa niya yun sa Panginoon. Every praise is to our God. Okay? Why? Because we are so convinced that if we declare that God is God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes He is. Yes He is. Kailangan kumbinsido ka. Kasi yung pagiging kumbinsido mo, kapatid, yun ang nagpapasaya sa'yo at nagdadrive sa'yo, nagmamotivate sa'yo, bakit kaya mong gawin sa Lord yun? Without any hesitation. Without pride. Na walang pakialam sa sasabihin ng iba. You can give it all back to God. Every praise. Because you are convinced. You're persuaded kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Kung hindi kasi magiging ganoon, mga kapatid, kung hindi magiging ganoon, maniwala itong ginagawa natin, mag-uwian na lang tayo. I'm telling you the truth. Kasi hindi naman tatanggapin sa langit yon kung hindi ka talaga kumbinsido. So kung sino ang Diyos, anong ginawa niya sa iyo, personally, anong kaya niyang gawin, you're not convinced of that. Baliwala, sayang. Yan ang hinahanap ng Lord. We are so convinced. Because if we are convinced, we will really give the praise to Him. The true praise, the true worship, the sincerest faith, belief, trust in Him. Because we are convinced. Okay. Okay. Pagpapatuloy po natin ang
binigay na mensahe ng Panginoon para sa atin sa taon na ito. The theme, More Than Conquerors in Christ. And we always say, before we start, before we hear the message, can we always say with a loud voice, we are more than conquerors. 1, 2, 3. We are more than conquerors. Yeah. You can always say that, even in your thoughts, when you are facing adversaries, facing troubles and problems or anything, temptation also. You can always say with confidence, I am more than conqueror in Christ. I am victor. Hindi ako madidefeat, matatalo. Yun ang inawit natin. Because our Lord, the one who is in us, wears the victor's crown. Nagwagi siya para sa atin, Sister Aloha. Okay. More than conquerors in Christ. We are in chapter 1. The plan. Anong plano? Ang tinutumbok natin, sa panahon ngayon, sa buhay mo, kapatid, kailangan nagmamanifest sa iyo, nagiging evident, yung gawa ng Panginoon na sinimulan niya, hindi pa man nilalalang o nililikha ang sanlibutan. That's why we are in chapter 1. Ang chapter 1 is the plan. Ano ang plano ng Lord? Mula nung una pa, para mangyari sa iyo ang kalooban niya. Anong gusto niya mangyari sa iyo? You will be more than conquerors in life through Christ, in Christ. Hindi ko pwedeng sinasabing mo mananampalataya, pero talunan ka. Talunan ka sa problema. Talunan ka sa tukso. Hindi mangyayari sa iyo kung ano ang pinagplanuhan ng Lord. The purpose of His plan. Why you were raised up by God. Bakit Kanya itinindig? Bakit Kanya binuhay? Okay? So we will start with chapter 1, the plan. And then part 1 of that is elected. You are elected. Hinirang ka. You are chosen by God before the foundation of the world. Nasa isip ka niya at anong gagawin niya? You are elected for His purpose. Meron siyang layunin, kapatid, bakit kanya hinirang? Hindi random. Okay? Tandaan mo, kapatid, hindi random ang pagkapili sa iyo na tumingin ng Lord sa truth and life kaya. Sino kaya ang pipiliin ko dito sa truth and life? Ngayon lang tumingin ng Lord sa atin sa truth and life at namili siya. Si Marno, si Boyet ba, si Marin, si Ken ba, si AJ ba? Sino pa dito ang pipiliin ko? Hindi ganon, mga kapatid. Hindi ganon. Namili siya at humirang siya kung sino ang sa kanya even before the foundation of the world. Hindi tayo nagsasabi niyan. Binasa natin yan sa Romans chapter 8. Nababasa natin yan all throughout this scripture. May mga verses na patungkol doon. Mamaya sasabihin ko yung ilang mga verses patungkol sa election. Elected or hinirang, chosen according to His purpose. And we will read some of these examples. Mga kapatid, sa Romans chapter 9, medyo mahaba ito, verses 6 to 24. If you have your Bible, please open. Romans chapter 9, verses 6 to 24. At ang kabuang mensahe ngayon ay pinamagatang God's sovereign choice in election.
Okay? Romans chapter 9, verses 6 to 24. We will read, parang scripture reading tayo, and then pupunta tayo sa exposition after we have read all the texts na meron tayo ngayong umaga. Romans chapter 9, verses 6 to 24. God's sovereign choice in election. Let us read. It is not as though God's word had failed. For not all who are descended from Israel are Israel, nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was stated. At the appointed time, I will return, and Sarah will have a son. Not only that, but Rebekah's children were conceived at the same time by our father Isaac. Yet, before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls, she was told, the older will serve the younger. Just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not, therefore, depend on human desire or effort, but on God's mercy. For Scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Therefore, God has mercy on whom he wants to have mercy, and he hardens whom he wants to harden. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who is able to resist his will? But who are you, O human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common use? What if God, although choosing to show his wrath and make his power known, bore with great patience the object of his wrath, prepared for destruction? What if he did this to make the riches of his glory known to the object of his mercy, whom he prepared in advance for glory? Even as whom he also called, not only from the Jews, but also from the Gentiles. Okay. Mga kapatid, kung binabasa natin talaga ng mataimtim na pagbabasa, we don't need any explanation. If you have the Spirit of God, and you are really desiring to know His will and to understand His will, sabi nga ng Panginoon, if you are seeking me with all of your heart, you will find me.
If you are seeking me like you are seeking gold or silver, you will find me. Ibig sabihin, mga kapatid, kung buo talaga ang ating pagpapasya, desisyon, desire, na talagang alamin kung anong kalooban ng Lord, sa totoo lang habang binabasa natin ang Biblia, we don't need any explanation. Because nagre-ring na doon. Kitang-kita na kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa atin. Kung anong kanyang gustong sabihin. But because, sabi nga ni Apostol Pablo, sabi nga ni Jesus Christ, we are so prone to wonder. We are so, nararahuyo. Masyado tayong nararahuyo ng kung ano meron sa sanlibutan. Nawawalan tayo ng matimyas na pagnanais talaga na makaalam ng katotohanan mula sa Panginoon. Dahil masyado tayong busy sa mga sarili natin. Masyado tayong punong-puno ng ating sarili. Kaya nga nung umaawi tayo kanina mga kapatid, the Lord is actually saying to this church na gusto mong lumigaya? Gantong dapat mangyari. Every high thing must come down. Every stronghold must be broken. If we, Truth and Life Christian Church, really want to experience God and have that peace and have that joy, kapatid, may tinuturo ang Lord. Every high thing must come down. Every stronghold must be broken. Ibig sabihin, punong-puno kasi tayo ng sarili natin. Okay? At kung punong-puno tayo ng sarili natin, hindi makaka-penetrate ang wisdom ng Lord. Bakit? Nire-reject natin. Ang gusto natin yung sarili natin. Walang papasok sa ating katotohanan, wisdom ng Lord, na talagang magbibigay sa atin ng kapayapaan dito. Kasi pag pumasok ang wisdom ng Lord, ang kanyang karunungan, ang katotohanan niya, ano sabi noon? And you will know the truth, and the truth that you know will set you free. Okay? Yan ang gusto ng Lord, at yan ang plano niya sa bawat kanyang hinirang. You will conquer because you will understand. You will have peace dahil papalayain kita. Then mauunawaan mo. You will be enlightened about the truth. That is the plan. So if we are reading the Bible, and we really desire to know the meaning, the will of God through the Scriptures, mga kapatid, para kang nagmimerienda. Para, nanonood ka ng Netflix, di ba? Yung humaling ka sa Netflix. Humaling ka sa mga movies ng Hollywood na nasusunog na ngayon. Nahuhumaling tayo sa mga bagay na mapaparam. God is giving us the example. But you're really into it. You desire this. Then, mga kapatid, yung gustong mangyari ng Lord sa atin, na mabigay sa atin ng kapayapaan, kumpiyansa, pag-asa, katatagan, katapangan, kaligayahan, kapatid, mapapasayo. At hindi siya maramot. Hindi siya maramot. Ibibigay niya yun. Kung totoong dinidesire mo ang mga bagay na yun. Okay? Elected, hinira. Example ng kung paano naghirang ng Panginoon, although hindi dinisclose sa Bible. Totoo lang, mga kapatid. Hindi dinisclose sa Bible ng Panginoon yung kanyang reasons, criteria, o anumang dahilan, bakit siya naghirang, at bakit hinirang niya ang mga hinirang niya,
Wala po tayong mababasa. Pinapagkasya po tayo ng Panginoon sa what is written. Hindi tayo pinapaligwak ng Panginoon sa kung ano lang ang mababasa natin. Ayaw niyang magtali-talinuhan tayo, mga kapatid. Mahilig ang tao doon eh. Mahilig ang tao doon sa nagtatali-talinuhan. Gusto niya maipaliwanag niya ang Diyos. Gusto niya ma-figure out niya ang kalahatan, the whole counsel of God. I'm telling you this, mga kapatid. Sino na ang naka-explore ng buong sang-universo? Next, ilang taon na ang mundo? Ilang tao na ang nilalang? Sino na ang naka-explore ng buong sang-universo? Na kayang magpaliwanag, ganito ang sang-universo. Meron na ba? Wala pa. Kahit na na-invento na yung pinaka-sophisticated na mga teleskopyo para i-explore. Hindi man marating ng tao, masilip sa teleskopyo. But then, wala pang nakakapag-explain ng kalahatan ng sang-universo. Ano ang sang-universo, mga kapatid? Ano ito? Creation. Creation. Okay? Kung ang sang-universo na creation ay hindi kayang i-explain ng tao, how much more the one who created the creation. Okay? Paano mo i-explain yung gumawa ng hindi mo kayang i-explain na ginawa niya? Okay? Kaya pinagkakasya tayo ng Lord. May mga bagay na tanging sa Diyos lamang at hindi natin yun pupuntahan. Magkakasya tayo kung ano ang sinabi ng Biblia. Whether you like it or not. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya pananampalataya. Mag-agree ka at magtitiwala sa kung ano ang sinabi niya. Lubusan mo man itong unawa o hindi. Okay? So, God's election, point number 1, is God's sovereign decision. God's election is God's sovereign decision. Siya lang ang nagdesisyon ito. Kung anong dahilan niya, hindi natin alam. Okay? Kasi may maraming tao, mga kapatid, na hindi gusto kung ano ang sinabi lang ng Biblia. Hindi sila magkakasya. Ayaw nilang mag-agree at paniwalaan kung anong sinabi sa Biblia. Kaya mag-iisip sila ng mga bagay outside sa kalooban ng Diyos na magpapahamak sa kanila. Lalabas sila sa boundary kung saan isinep ng Panginoon sa kanila. Ganun ang nangyari kay Satan, kay Lucifer. Kala niya, mas magaling siya kaysa sa Diyos na lumalang sa Kanya. Kala niya, may mas maiisip siya at mas may magagawa siyang maganda kaysa sa Diyos na lumalang sa Kanya. Saan siya mapupunta? Anong magiging dulo niya? Kapahamakan. God's election is God's sovereign decision. It is not based on anything else, but on His sovereign decision alone. Siya lang ang nag-decide. Not based, sabi dito sa binasa natin, verses 6 to 7, it is not based on bloodline or lineage. Mga kapatid, si Miko, si Mia, si Midel, hindi sasabihin ng Diyos na, total pastor naman si pastor naman si Doy, ililigtas ko na rin yung tatlo. Hindi ganun ang hindi ganun ang basihan. Total pastor naman si Boyet,
Iniligtas ko na si Jeff at si Dia. Ay, total pastor naman si Sunny. Iniligtas ko na si Sunny Jr., si Shea, at yung mga anak ko. Ay, total pastor naman si Kaloy. Iniligtas ko na si Paulo, si Carlo, si Jonathan, at si Janelle. Hindi ganun ang desisyon sa langit. Nakikita natin sa binasa natin kanina. Anak din naman ni Abraham, si Ismael. Okay? Anak din naman ni Rebecca at ni Isaac, si Esau. Nabasa ba natin? Jacob, I love. Esau, nakasulat. Hindi naman si Pastor Doy ang nagsulat noon. Hindi ako nag-invento. Nakasulat siya. It is not based on bloodline, on lineage. It is not based on human choice or human decision or human works or human efforts. Tandaan mo, nagdi-decide ng Lord, wala pa ang mundo. Nagdi-decide siya dito sa past, nagpaplano siya, wala pa ang mundo. So He is not based on anything else, but on His sole decision. Siya lang ang magdi-decide. Okay? Hindi ito gusto ng ibang paniniwala. Yung sinasabi natin, hindi gusto ng ibang paniniwala. But this is, personally, my stand. Nag-agree ako dito. Hindi ko rin kayo, although I am the one standing here speaking about this doctrine, and hindi ko kayo kinukumbinsi. I'm just speaking the truth that I know, that I agree, that I believe. It is not human choice or decision, not human works or effort. As we have seen in John chapter 1, verse 12 to 13. Ano yung sinabi sa John chapter 1, verse 12 to 13? Basahin niya natin. John chapter 1, verse 12 to 13. Yung born again experience mo, yung regeneration mo. Sabi dito, mga kapatid, John chapter 1, verse 12 to 13, sabi dito, yet to all who received Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. That is verse 12, the popular verse we have when we are witnessing. Mga kapatid. And then, verse 13, it says, children born not of natural descent, nor human decision, or a husband's will, but born of God. Born of God. It is His decision na ipanganak kang muli sa Espiritu. Okay? Hindi ito desisyon ng tao, kundi ng Diyos. Pinlano niya na yon, that one day, pagkayarin niyang likahin ng sanlibutan at tumakbo na ang istorya, ang history tumakbo na, at ipapanganak ka na sa mundong ito, ipapanganak na si Pastor Doy, plano niya na ito noon pa na isang araw, tatawagin ko tong isang to. That is His plan in the past. I will call him. Doon ay iikot yung maririnig ko ang gospel. Mag-a-agree ako sa gospel sapagkat binuhay ng Lord ang spiritong patay sa akin dahil sa aking fallen nature na minana ko kay Adan at kay Eva. Gigisingin niya ako, maririnig ko siya, mag-a-agree ako at tatanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay.
Yung mga pangyayari na yon ay pinlano na ng Diyos, hindi pa nagsisimula ang sandaigdigan. Pinapakita natin kasi, bakit ka more than conqueror ngayon? Might nananagumpay ka. Bakit victors ka ngayon? Because in the past, nagplano ang Diyos na hirangin ka para managumpay. Amen? Yun ang unang dahilan. Hindi ka nananagumpay dahil sa kung ano man, nananagumpay ka kasi hindi pa man nangyayari ang lahat, hinirang ka ng Diyos para maging mananagumpay. Kaya kailangan nangyayari ito sa iyo, kapatid. Kailangan nangyayari ito sa iyo. Ito ang tema natin ngayon, mga kapatid, more than conquerors. Because maybe, I do not know, maybe marami tayong haharaping labanan ngayong 2015. At 2025, bumalik ako ng 10 years. Maraming kakaharapin. Aakyat tayo sa lona, marahil ngayon 2025. Aakyat tayo sa ring at makikipagbakbakan tayo sa matinding kalaban. Marahil gano'n. At pinapaalala sa inyo, sa atin, ng ating Diyos ngayon pa lamang, before tayong humarap doon that, huwag ka mag-alala. In this world, you will have troubles, but behold, I have overcome the world. And you are more than conqueror. Sapagkat lahat ng pinagtagumpayan ko ay binibigay ko sa iyo as your benefit. Kaya magtatagumpay ka rin sa buhay. I am wearing this victor's crown. Huwag kang mag-alala. I'm sovereign, in control. Yes, dadaan ka dyan. Yes, makikipaglabanan ka. Yes, nandyan si Goliath. Nandyan ang mountains. Yes, meron dyan. But behold, I am with you. I am greater than he that is in this world. And so you will conquer in Christ. The Jews, na binasa natin kanina, Israelites, were proud about their lineage. Nagmamalaki sila, nagmamayabang sila. Kami ang Hudyo, kami ang Israel, kami ang pinili ng Diyos. We are the chosen nation, we are the chosen people. Sa amin binigay ang lahat, sa amin nagpakilala ng Diyos, even sa amin pinanganak. But Paul asserts that no one can claim to be chosen by God because of his or her lineage or heritage or good deeds, etc., etc. Wala kang pwedeng i-pick na dahilan na nanggagaling sa'yo, na naging basihan ng Lord para hirangin ka at gawin kang para sa Kanya. Huwag mo nang itry. Marami kasing tao nagtatry pa. Naisipin, hindi siguro. Merong mga paniniwala na. Hindi ganito yan bro paniniwala. Paniniwala na iba. Ganito yan bro. Nandito ang Lord sa past, wala pa nga talaga yung sandaigdigan, pero nandito siya sa past, dahil siya yung omniscient, nakikita niya ang lahat, the past, the present, the future, and eternity, all throughout eternity. Alam ng Diyos, and siya omniscient, and He is transcendent, kita niya, so sinilip niya ang future. Sinilip niya ang future. At nakita niya si Aloha sa future. Si Aloha ay tatanggap sa akin. Nung nasilip ng Diyos si Aloha sa future, at nakita ng Diyos na tatanggap si Aloha, and then, sige na nga, hihirangin ko si Aloha. Sapagkat nakita ko siya sa future, natatanggapin niya ako. Ngayon, tatanungin ko kayo mga kapatid, sino talaga ang nag-decide na hirangin siya? Ang Diyos ba? O si Aloha? Bakit? Dahil sa future, tatanggapin niya ang Lord. Kaya hindi na
Wala nang magagawa ang Diyos. Ang pagkakamali niya, sinilip niya ang future. Wala na siyang magagawa dahil sa future, tatanggapin niya ang Diyos. Kaya, mapipilitan siya dito sa past na kailangan kong hirangin si Eloha. Kasi sa future pala, tatanggapin niya ako. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? Hindi na desisyon ng Diyos. God is not sovereign over His decision. It is her decision. It is her decision that saved her. Okay? Yung decision niya ang nagligtas sa kanya. Ang Diyos ay isang decision maker lang na nakabase sa kung anong makikita niya sa future. Okay? Election is by God's sovereign decision alone. Better believe it. Better agree with that. Sapagkat, kapatid, mangangawit ka ng gusto. Kapag pinaglalaban mo ang isang kaisipan na outside sa soberenya ng Diyos. Okay? Tandaan niyo yan. Mangangawit ka ng gusto pag isinalalay mo ang mga mangyayari sa buhay mo sa kung ano ang magiging decision mo. I'm telling you the truth. Kailangan mag-agree ka at makita mo na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay ayon sa magandang layunin at pagpaplano ng Diyos para sa iyo. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. To those He called according to His purpose. Okay? Point number 2. God freely chose or elected to save or to bless whomever He will. Ang Diyos ay may prerogative at hindi ito kayang pakialaman ng sino man. Meron siyang prerogative na pumili na kung ano at kung sino i-bless, i-save, anong gawin sa kung sino ang gusto niyang piliin o hirangin. He has this prerogative. Laban ba ang isip mo dyan? Lumalaban ba ang isip mo dyan dun sa, wala na pala akong ano. Mamaya pag-uusapan natin yun. Kasi tinalakay ni Apostol Pablo yun. Nabasa natin kanina. Wala na ba akong choice? Ang bihira naman. Wala na pala akong choice. Ganun bang tumatakbo sa isip mo? And listen very carefully. Listen very carefully. My dear brethren. We can see that in the story. Verses 9 to 13. Ano nakalagay doon? Isaac over Ismael. Jacob over Esau. Israel over Egypt. Moses over Pharaoh. Okay? Istorya yan, hindi naman natin dinadagdagan yan, binabasa natin yung istorya. Nakasulat yan. It was a choice made even before the world began. Lahat ng istorya na yan, na binabasa natin, ay choice ng Diyos. Hindi pa man nangyayari ang istorya na yan. At yan ang nabasa natin. It was a choice made even before the world began, even before Jacob and Esau were born, even before the twin get to decide what they will do in their lives. Okay? Sinabi ng Lord yon. Ano sinabi ng Lord? Yet before the twins were born, verse 11, or had, pakilagay mo nga middle, verse 11.
Yan, verse 11. Yet, before the twins were born, or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, verse 12, not by works, but by him who calls, she was told. Sinong she? Rebecca. Okay? Sinabihan yung ina. Sinabihan na yung ina. Rebecca? Yes, Rebecca. Sinabihan na yung ina, the older will serve the younger. Hindi pa pinapanganak yun, ha? Nasa sinapapunan pa lang ni Rebecca, sinabi na ni Yahweh kung anong future ng dalawang bata sa sinapupunan. Jacob and Esau. Sino ang mas bata? Jacob. Sino mas matanda? Esau. Ano nangyari noon? Nung naunang lumabas si Esau, anong ginawa ni Jacob? Hawak-hawak niya itong sakong ba ito? Sakong ni Esau. Ang sabi ng Lord, wala pa man silang ginagawa, masama o mabuti, sinabi na ng Lord ang future kay Rebecca, the older, Esau, will serve the younger, Jacob. Listen very carefully. So if God, mga kapatid, elected you, yung kapaliwanagan niya, mamaya natin pag-usapan. So if God elected you, mga kapatid, kung isa ka, sa pinagplanuhan ng Lord ang buhay, elected you to be saved, to have His favor, if God elected you before the foundation of the world, kapatid, so if God elected you to conquer the world and be victorious in dealing with anything in this life, ano man yung kakaharapin mo, sakit man yan, financial problem man yan, ano man yung kinakaharap mo, if God elected you, at haharapin mo yun, and He chose for you to be victorious and to conquer, kapatid, you will surely conquer. You will surely be victorious. It will surely come to pass because God had planned and will na pagdating ng mga bagay na yun sa buhay mo, tatalunin mo silang lahat. Amen? Kung alam natin kasi yung truth na yun, kung malinaw sa atin yan, kapatid, walang haharap sa'yo. Goliath man yan, parang si David. Sino ito? Lahat ng mga Israelita, nung makita si Goliath, learn from this. Nung makita lahat ng Israel, nung makita si Goliath, even their king, sino yung king nila noon? Si Saul. Nung makita nila si Goliath, 8 to 9 foot tall na mandirigma. Nung nakita ng Israel si Goliath, nangupepe sila. Takot sila lahat. But this young man, maybe 15, 16 years old, this young man, David, because marami siyang experiences sa Lord, kung paano siya nililigtas ng Lord. Sa oso, sa lion, ano man kaharapin niya, nananagumpay siya. When he saw what seemingly a giant in front of him, Goliath, ano yung tumakbo sa isip ni David? Nangupepe ba siya, kagaya ng mga kasama niya? No. Itong kid na ito, 15 years old, sino itong mayabang na to? Na hinahamon ang banal na pangalan ng aking Diyos. Because David knew who his God is. Napakalaki ng Diyos ko! Ganun ba
ba yung tingin mo sa Diyos mo? Kaya ang tingin niya sa higante, sino to? Sino tong putong lupa na to? Yun ang totoo mga kapatid. Kapag hindi mo kilala kung gaano kalaki ang Diyos mo at dumating ang problema sa iyo, mangungupit ka. Iyoko na, talo na ako. No. You are elected to conquer. Amen? Hinirang ka para managumpay. Kaya hindi mo pwedeng tignan ano man yung kakaharapin mo. Si Goliath man yan, or mountains. Sabi ng Biblia, there are mountains. Pero magiging tingin mo sa kanila, sino itong mayabang kahit 5'2". Si David namin, 5'11". Pero si David sa Bible, 5'2". 5'1", 5'2". Tinitingnan niya yung 9 foot. Sino itong putong lupa na to? Na humahamon. Although not directed to himself. Okay? When we are facing giants, we are not directing the battle for ourselves. Kundi sino yung pader sa likod natin? Sino itong babangga sa pader ko dito sa likod? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Hindi yan uubra sa loob ko. Better believe that. You must be convinced about that. Anong resulta? Walang humaharap kay Goliath, mga kapatid, even their king, Saul. Anong ginawa ni Saul? Haharapin mo ba? Sige, isuot mo yung robe ko. Ito yung ano ko, yung sword ko, suotin mo. Tinry naman ni David. Ay matangkad si Saul, 6 foot. Si David, 5'1", 5'2". Tinry ni David, sinuot, lumakad siya, baduy. Laglag yung robe, sayad yung sword, baduy. It's not by might, nor by sword. Sabi ni David, hindi ako pwedeng lumaban ng ganito. Hindi ito, but by the Spirit of God. Amen? Anong dala ni David? Sling. Kung saan siya eksperyensado. Kung anong mga experience niya sa Lord, yun ang kumpiyansa niya. So if you are facing giants, ano ba ang mga experiences mo sa Lord? Pinatalo ka na ba niya dati ba? Hindi! Hindi ka niya pinapatalo. Maybe the battle may be too much for you. The mountains is too high na parang hirap nito Pero paano mo na-experience ang Lord? Glory for glory. Paano kanya itinawid sa mga nakaraan sa buhay mo? How did He made you conquered? Made you victorious in all those? That is your confidence. Sapagkat hindi kanya nilulubayan, hindi kanya pinababayaan, hindi kanya iniiwanan. Kung magkakasya lang tayo mga kapatid, kung malinaw na malinaw sa atin, kung magkakasya lang talaga tayo, that He already gave everything. Binigay na niya Inubos na niya para sa'yo. Wala na siyang tinira para sa'yo. If He already gave everything, how much more? How much more?
the lesser things in this life. So if God elected you to conquer the world and be victorious in dealing with anything in this life, kapatid, it will surely come to pass. Mananagumpay ka. Amen? You will really become victorious and will conquer anything in this life. Pero may question tayo. At in-address naman ng Biblia yung mga questions, yung mga hindi natin kayang unawain. Kailangan lang natin magkasya. What about them who were not included in that election? What can we say about them? What can we say about that? Let us study verses 14 to 21 and learn what the scriptures says about them. We don't want to make any mistake, mga kapatid, in concluding anything that the word, the scripture, does not explicitly explain or say. Ayaw natin yon, mga kapatid, yung yayabang tayo, yung tipong, ganito lang yan eh. Kaya ganyan, ganito lang yan. No. Wala tayong alam. Wala tayong malalaman, maliban na loobin ng Diyos na malaman natin. Okay? At nagbigay siya ng salita na kailangang magkasya tayo kung anong kanyang sinabi. Kaya kung ang tanong natin, what about those people? Esau, Ismael, Pharaoh. What can we say about them? Wala tayong masasabi patungkol sa kanila, pero ang Biblia may kasagutan. Okay? Sabi ng Biblia, Jacob I love, but Esau I hated. Ang tanong na in-anticipate ni Apostol Pablo na maaaring tanungin ng tao, sabi ni Apostol Pablo, pwede niyong itanong to, pwede niyong sabihin, is God unjust? Ano sa Tagalog yun? Ano sa Tagalog yung is God unjust? Hindi ba makatarungan ang Diyos nung sinabi niya, Jacob I love, Esau I hated. Is God unjust? Hindi ako nagpapaliwanag, sinasabi ko kung ano yung nakasulat lamang. Ang tanong na sinuggest ni Apostol Pablo na maaaring iniisip ng nakikinig sa kanya, is God unjust? But Apostle Paul also answered his own question. Anong sabi ni Apostol Pablo? Is God unjust? Anong sabi niya? Not at all. Not at all. God is not unjust. Siyempre, hindi titigil doon ang storya. Siyempre, makulit ang tao. Mari magtatanong, why? Bakit hindi? Bakit not at all? Why? Sumagot na naman ang Biblia. Anong sabi ng Biblia? Ang sabi ng Diyos, I will have mercy on whom I have listened very carefully. Eto, pag hindi kayo nakikinig, kayo itong magiging ganito sa future. Lord! Dahil nangyayari sa akin ang mga ganito, anong ginawa ko ba? Pag gano'n ang reaction mo sa mga nangyayari sa buhay mo, hindi mo naiintindihan. Okay? Pinakialaman ka ng Lord, kinulit ka niya, pinaliwanagan ka niya,
Pero hindi mo, inignore mo lahat yun. Kaya ang reaksyon mo sa mga giants, sa mga Goliath ng buhay, Lord! Bakit nangyayari sa akin to? Sapagkat wala kang naiintindihan. I'm telling you the truth. So listen very carefully. Why Apostle Paul said, not at all. Is God unjust? Not at all. But why? Sumagot na naman. Itong sagot, I will have mercy on whom I have mercy. And I will have compassion on whom I have compassion. It does not depend on man's desire or effort, therefore, but on God's decision. On God's decision of giving mercy to anyone He chooses. Nakadepende ang kasagutan sa pangungusap ng Lord. Ito ang desisyon ko. Pakinggan niyo mabuti. Is God unjust? Not at all. Why? Because I will have mercy on whom I have mercy. And then no more explanation. Period. Okay? Wala nang in-offer na iba. Kundi yung sinabi niya, I will have mercy on whom I have mercy. No other explanation offered. Ngayon, tatanungin mo ang sarili mo. Ha? Hindi ko pa rin naiintindihan. Isa lang may iwan. Can I live with that? With that answer? Can I live with that? Yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang sinabi niyang sagot. Kaya ko bang mamuhay sa kung anong desisyon ng Lord na yun? Tanungin mo yung sarili. Papayag ka ba na yun ang desisyon niya? I will have mercy on whom I have mercy. Kakawaan ko kung sino ang gusto ko kaawaan. And He offered no other explanation. Ang tanong mo ngayon sa sarili mo, can I live with that? Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya ko bang mamuhay ayon sa decision ng Diyos? Kahit na hindi niya ipaliwanag sa akin ang ibig o anong kalahatan ng kanyang counsel, ng kanyang decision. Can I live with that? Yes or no? Your answer, my dear brethren, listen very carefully. Your answer to yourself, to the question, can I live with that? Can I live with that truth? Your answer determines, listen very carefully, your view of who God is. Ang kasagutan mo sa tanong na yon, ang magdedetermine, sino ang Diyos? Anong pagkakilala mo sa Kanya? Sino siya sa buhay mo? Okay? Your answer determines your view of who God is. And your view of who God is will determine who you are. Kung sino ka at sino magiging ikaw. Kung paano mo tinitignan ng Diyos. Kung paano mo siya nakikilala. Nakakaintindihan tayo mga kapatid? You better agree, you better believe. Kailangan magkasya ka kung anong sinabi ng Diyos. That's why, ang pambayad natin sa lahat ng ito is, will I trust Him? Will I believe in Him? Will I have faith in everything He says? Paniniwalaan ko ba? Pagtitiwalaan ko ba? Mananampalataya ba ako sa kung ano ang sinabi niya? Number 2. Ito pang isang
hard truth to swallow sa iba. Ang sabi dito, kay Pero, napag-aralan natin si Pero, di ba? Sabi ng Lord kay Pero, I raised you up. Ginawit kanina ni Sister Janet, you raised me up. Ito, merong ni-raise ang Lord dito, but in a negative note. Okay? I raise you up for this very purpose. Ano sabi ng Lord? Tinindig kita, ginawa kita, tinayo kita, para sa layunin ko. Sinong pinag-uusapan dito? Si Pero. Yung buhay ni Pero. Yung magiging buhay ni Pero. Okay? Sabi ni Yahweh, I raise you up for this very purpose. Ano yung purpose niya? That, pakita nga natin para masabi natin na hindi naman si Pastor Doy ang nagsasalita dito. Pakita natin. Yung verse 17. Verse 17. For Scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose. Ano yung purpose na yun? That I might display my power in you. And that my name, whose name? God. That my name might be proclaimed in all the earth. Can you see that magnitude? Pinili si Pero, ni-raise siya sa purpose ng Lord, at yung purpose ng Lord, yung scope nun, yung magnitude nun, malaki, matindi. Ano yung magnitude nun? That my name, Yahweh, might be proclaimed in all the earth. Nangyari ba yun? Nangyayari ba yun? Of course, pinag-aaralan na natin siya ngayon. The name of God is being proclaimed in all the world now, and this is story. Ang pagkagamit kay Pero ay nagagamit natin ngayon para iproklama ang dakilang gawa ng Diyos. Okay? Sinabi yan. Although Pharaoh's life was displayed negatively in the story, but God's plan of proclaiming His power and glory magnified through that story. Okay, kung tatanungin nyo, bakit ganun, Pastor? Pag hindi nyo naiintindihan, yung series natin ng Passover, hindi nyo pinakinggan kung bakit nagkaganon. Tinalakay natin ang matagal kung sino si Pero at kung ano ang Egypt. Kung hanggang kailan na mayagpag ang kahunghangan ng mga Pero. Ilang taon? Ilang taon nagtiyaga ang Lord sa Egypt at kay Pero? Natatandaan niyo yung story ang pinag-aralan natin. 3,000 years. Pinaliwanag natin through the Old Testament. Bakit inuhusgahan ng Lord si Pero at ang Egypt? Hindi na natin tatalakayin ngayon yun, mauubos ang oras natin. Pero tinalakay na natin dati ito. Okay? Although Pharaoh's life, mga kapatid, ay negative ang dating, pero yung negativity na yon ay ginamit ng Lord para iproklama ang kanyang banal na pangalan at ang kanyang gloria, hindi lang sa Egypt, hindi lang sa Israel, ang scope, mga kapatid, in all the earth, kasama na ang Philippines na pinapakinabangan natin ngayon sa ating kapanahunan. Nangyari ba ang salita ng Lord? Nangyari. Naganap. At nagamit nga niya ang pangalan na yon, ang istorya na yon, in all the earth.
question na na-raise, then why does God still blame us? Nakasulat yan. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens those He wants to harden. Pinatitigas niya ang puso ng nais niyang patigasing puso. Nakasulat ba? Nakasulat. Payag ka ba doon? Bahala ka. Kung ayaw mo pumayag o pumapayag ka. Pero nakasulat ito. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who is able to resist His will? Kung gano'n naman pala, nagtatanong din si Apostol Pablo, siya pala ang nagbibigay ng awa sa gusto niyang kaawaan, siya rin ang nagbibigay ng nagpapatigas ng puso na gusto niyang patigasin. Ang sabi ni Apostol Pablo, then why God still blame us? For who can resist His will? Siya naman pala ang sovereign. Siya naman pala ang may control ng lahat. Anong sinagot din ni Apostol Pablo? Anong sagot ni Apostol Pablo dyan? 20? But who are you? Okay? Ito ang sagot ng Biblia. Kung may answer ka na gano'n, ay may tanong ka na gano'n. Ito ang sagot ng Biblia sa'yo. But who are you? Sino ka? A human being, a creation, to talk back to God. Tandaan natin yung isang illustration natin, mga kapatid. Ano is illustration natin? Saan ang galing si Adan? Pakinggan niyo mabuti para ma-appreciate niyo ang ginawa sa atin ng Diyos. Saan ang galing si Adan? Yung kanununuan natin. Saan ang galing? Lupa, alabok. May buhay ba si Adan dati? Wala. Kasama lang ba si Adan dati ng mga natatapakan natin, dinadaanan natin? Kasama lang ba siya doon? Alabok lang siya. Nagdesisyon ng Lord na imolde siya. Gawin siyang kawangis ng Diyos. Kaninong desisyon? Kay Adan o ba sa Diyos? Anong tawag doon? Kahibong. Lupa? Ginawang tao. Hiningahan. Ginawang kawangis siya. That is stable. Okay? Nakalimutan ba natin yun? At ngayon, parang mas matalino na tayo sa Diyos. At kukwestiyonin natin kung anong kanyang desisyon. At sasabihin natin, gano'n naman pala eh. Bakit biniblame mo pa kami? Sino makaka-resist ng iyong kalooban? Gano'n na ba tayo sa Diyos? Sumarap. Ang sagot sa atin ng Diyos, who are you? Sino ka ba? But who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Ba't ginawa mo akong ganito? Does not the potter have the right to make out the same lump of clay, some pottery for special purposes, and some for common use? And then basahin yung susunod. Wala nang kapaliwanagan. Nilagay lang tayo ng Diyos sa kung saan dapat tayo nakalugar. Nagkakaintindihan tayo. Pwede nga bang mag-question sa Lord? Hindi. Nilagay niya tayo doon. You cannot talk back to Him. Napakaliit ng alam mo. Sa alam ng Diyos, bakit niya ginagawa ang mga bagay-bagay? Huwag mong isipin mas matalino ka sa Kanya. At mas maganda ang plano mo. Kaya kung questionin mong plano niya, ginawa na yun ni Satan. Saan siya pupulutin? Sa kapahamakan. He offered no further explanation. And the question again, can we live with that? Magkakasya ba tayo sa kung ano lang ang sinabi ng Diyos?
Or we want to offer some explanation about it. Na pinaghuhugutan natin, akala natin meron tayong mahuhugot dito. The problem with us, my dear brothers, kasi gusto natin maging matalino sa kapwa natin. Gusto natin hangaan tayo ng iba. So nagiging problema ng iba is, they want to offer some explanation na hindi naman sinulat sa Biblia. Na hindi naman pinag-aksayahan ng Diyos na isulat kung anong explanation niya. The problem with us sometimes is, we want to offer answers and explanation that God does not ask us to give. Kapatid, hindi nagpapatulong sa iyo ang Diyos. Tanda mo yan, kapag wala siyang sinasabi, hindi niya sinabi, Doy, hindi na maintindihan, Doy. Paliwanag mo nga sila, kaya mo yan. Walang sinabi sa akin ng Lord na gano'n. Hindi. Napakaliit ng utak ko. Sa utak ng gumawa ng sang universo na hindi ko kayang arukin maging ang kanyang ginawa. Kapag tumigil siya, better believe that. Trust that. Have faith in that. Live with that. Yun ang gusto niyang sabihin. Sometimes we want to help Him explain. Okay? Parang gusto natin explain. Kung ano yung parang hindi na i-explain dito. Dadagdagan natin. Huwag mong gagawin yun. Wag. Sometimes we want to help God off the hook. Parang nakikita natin, eto, mukhang hindi na pag-isipan ng Lord to. Kailangan siguro na explanation dito. Ano kaya magandang explanation? Para hangaan naman nila ang Diyos. Para maniwala naman sila sa Diyos. Huwag mong gagawin yun. Hindi nang hihingi sa iyo ng tulong ang Diyos. He is not, and He doesn't need your help. He doesn't need salvation. You need salvation. Siya hindi. Ang hinihintay niya sa ating mga kapatid ay ang paniniwala natin. Nandito pa lang tayo sa simula. Hindi na natin matatalaka yung susunod na verses. Next time. Ang hinihingi niya sa ating mga kapatid is, sinabi ko ito, pinagplanuhan ko ito, pinag-isipan ko itong mabuti. Pinag-aksayan ko ito ng panahon. Pinatakbo ko ang history, ang istorya. Unti-unti kong hinimay-himayan, hinabi-habihan, para mapalabas ko ang gusto kong mangyari dito. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Very, very carefully, with all wisdom. Ang gusto ng Lord is, tayo na nandito, hindi natin siya babalikan. Mali yata yung plano mo. Mali yata yung desisyon mo. So blind! Ganito dapat. Merong gumanon. Si Satan. At hanggang ngayon, gusto niyang paniwalain tayo na tama siya. Huwag kang gumaya kay Satan. Kapatid, ang iniiwan sa atin ng Panginoon is, ano ba ang sinabi ko? Ano ba ang nakasulat? Isinulat ko ba yon? Sinabi ko ba yon? Better agree with that and better believe that. Yung paniniwala mo, pag-agree mo at kumpiyansa mo sa kung anong sinabi ng Lord, kapatid, yun ang magdedetermine kung paano mo haharapin ang mga mangyayari sa buhay na kinakaharap mo. Okay? Pagpapatuloy natin sa susunod na mga pag-aaral. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah.